For this video, kakaiba siya kasi for today ay paglulutuan ko ng isang Filipino local dish. Yung lokal dito sa Taiwan. Ang ingay. Actually, roadside yung apartment ko. So, itong building na to, katabi lang siya ng kalsada. Kaya medyo maingay. So, pinapainit ko na yung pan. And habang niluluto ko din to, ay sasagot ako ng ibang mga questions or magkukwento din ako sa inyo about sa buhay ko dito sa Taiwan. Okay? So first, lagay ko muna yung mantika kasi mainit na yung aking pan. Hindi pala to pan. This is a multi-cooker. Okay. Alright, so medyo dumidilim ako pag lumali ako sa camera. Oh no! So bala na mag-adjust later. Kasi nga against the light ako. Ang ganda ng sky, diba? So yan, unti-unti. Makaka-adjust din ako dyan. Okay, so first, syempre, hindi ko na yung bawang. Wala akong sibuyas. Kasi bukod sa yung sibuyas dito, ang lalaki, I decided, hindi ko na lang siya lagyan ng sibuyas. Pwede naman, di ba? Why not? Yan. Nilakasan ko na siya para mabilis ang ating usapan. Actually, bakit ako magluluto ng adobo? Wala talaga ito sa plano ko. Wala sa plano kong magluto ng kahit anong for them. It's just that since we build rapport, nakaka-build na ako ng friendship sa kanila. So we usually talk, actually, nakakwentuhan kami about mga bagay-bagay, about the Philippines. And so, kukwento ko din sa kanila yung mga pagkain natin sa Pilipinas. And they are very excited to try one. So yun, habang tumatagal, nagtatanong na sila, do you cook? Sabi ko, yeah, pero depende sa iluluto. Hanggang sa, yun na nga, sabi ko adobo, one of our famous dish, yung adobo natin, pork adobo. Sobrang curious nila about adobo. Alam yung ginawa nila. Sila na mismo yung nag-order. Actually, dalawin ko yung binili. Kasi nga, ganito yung size ng suka. Hindi kasi ako makakal ng ganitong suka. Kahit sa mga TikTok sellers dito sa Taiwan, ng mga Pinoy, wala silang ganitong suka. Lagi yung may sili. Hindi ko bet yung lasa niya. Tsaka, parang feeling ko mag-iiba yung lasa ng adobo kapag yun yung ginamit ko. So, ito na yung ginamit. Binilan nila ako. Di ba? Gano'n na kami ka-close. Gano'n na yung level ng friendship. Medyo nasunog na sa kakadaldal ko. Hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng nasunog yung ating bawang. So, we have to keep on stirring. Okay. So, lagi naman tinatanong, why Taiwan? Bakit nga ba Taiwan? At bakit hindi ibang lugar? Actually, at first, kung nag-decide ako na I want to teach abroad, kasi nga, financial, ganyan. Pag sa Pilipinas, parang hindi carry, hindi sapat. Diba? Teka, hinaan ko muna ulit. Okay, so hindi siya ganun kasapat for the family. So I decided na kailangan mag-abroad na ako. Actually, ang una kong target ay America. Hindi ko muna yung baboy. So yun nga, ang una kong target actually ay America. So, bakit America? Una sa lahat, salary. Yan. We all know na ang salary sa America ay malaki. Siyempre, hindi ko nun alam yung about sa cost of living, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam yung about sa residency. It's because ang gusto ko lang naman ay magtrabaho at kumita ng pera. That's my goal. So, America talaga ang pinatarget ko. Ayaw mo ba yung tikita ko ng 250,000 pesos per month? Yun kasi yung figure na na-research ko before. So, America 1 point. And then, habang sinasangkot ko to, lagyan ko muna ito ng paminta. Now, I learned about the cost of living. So, nakita ko na, okay, so even though parang almost half, or more than half ng sahod sa America, yung sahod dito sa Taiwan, mababa din pala ang cost of living dito sa Taiwan. Okay, so, another thing talaga ito, isa sa mga ito talaga yung tinignan ko when I am deciding na, sige mag-apply na ako. Alam mo talaga matatanggap na yun. Talagang pinis ko yung pag-apply dito sa Taiwan. That is the time differences or yung time zone. Kasi for those who don't know, I have 2 kids and nung first year ko dito sa Taiwan, yung anak ko ay kaka 1 year old na lang. Kasi sabi ko, kapag America, very different ang ating time frame. Ang ating time zone, very opposite ang ating time zone, di ba? So, paano na? Anong gagawin ko? Diba? Baka mamaya,
hindi na ako kalala nung bunso ko. Kulang ako ng takip. Wait a moment. Yan, tinakpan ko muna siya. So, kasi baka mamaya hindi na ako kakilala ng bunso ko. Ano nang gagawin ko, di ba? Sayang naman nakapag-abroad nga ako. Hindi naman ganun kaayos yung family namin, di ba? So, I decided na sige, Taiwan na lang para yung time zone namin iisa lang. Kapag gabi dito, gabi din sa Pilipinas. Pag umaga sa Pilipinas, umaga din dito. And same day. So, kapag Saturday dito, I can have time with them. Mag-video call kami. So, yun. Ganun yung ginagawa niya. Yun yung isa sa deciding factor ko bakit Taiwan. At, ito pa, isa pa. Aside doon sa time zone, isa pa ay yung pwede kang bumalik sa Pilipinas ng twice per year. Yun, as a mother and as a daughter, so masasabi kong, push na yung Taiwan. Go tayo dyan sa Taiwan. Kasi nga, pwede ka naman bumalik-balik, di ba? Gawin mo lang siyang probinsya. Ay, taray. Dahil pera. Ayun ko lang. Nasangkot siya ko lang. Para masarap. Ang laki niya. Tama ba? Tama ba itong ginawa ko? Wala ko siyang gupitin. Hindi kasi ako marunong ako magluto ng adobo. Pero hindi ako marunong mag-cut. Hindi ako marunong maghiwa adobo cut. Kasi di ba bibili sa atin, bibili ka lang. Okay, adobo cut. Adobo cut po. Yan. Kanina akong talsik ng mantika. Okay, so, nagsasangkot siya pa lang ako. Kanina akong talsik ng mantika. Paano pa yun mamaya? Okay, so, yeah. So, that is why nandito ako ngayon sa Taiwan. Yung pagdating sa residency at saka yung cost of living, hindi ko siya kinonsider kasi nga, syempre, different person, different lifestyle naman yan. Different district, different cost of living din. So, parang feeling ko, hindi ko siya ma-weigh at that moment. Second is residency. Kasi nga, wala naman akong planong tumira sa ibang bansa. Gusto ko lang magtrabaho at kumita ng pera. Yun lang. So, hindi ko rin siya kinonsider. Okay, so, while hinihintay natin siya, sagot na ako ng ibang mga questions na na-receive ko sa aking SOCMED. Wow, famous yarn. Sagutin ko na lang din para, alam mo, may chikahan naman tayo habang naghihintay, diba? Sabi dito, I thought in Taiwan, FET can bring their family. Yes, actually. So, that will be under dependent visa. So, since naka-dependent visa, hindi sila pwedeng magtrabaho. So, for example, this is one of my move here in Taiwan. Pwede ba maisama yung family ko? Yung pag-aaral ng anak ko, magiging libre kasi sa public school naman natuturo at libre naman sila dito sa public school. Wala rin silang mga babayaran. I mean, may babayaran pero very minimal lang. Pero, yun nga, they are under my visa. Imbis na yung asawa ko nakapagtrabaho sa Pilipinas as a public high school teacher, doon na siyang work dito, di ba? Okay, so, now, hindi pala okay yung ganitong setup, no? Ano ba yung mga naging struggle ko dito sa Taiwan? First and foremost, I am a high school teacher, high school science teacher. So, more on deductive kami. Deductive ang aming atake. Logical reasoning sa Pilipinas. Pero, pagdating ko dito, elementary teacher ako. Tapos iba yung klase ng pagtuturo nila dito. So that's one of my challenge here. Bukod pa dun sa syempre language barrier. So that's a tough one. Yan ang isa sa pinaka mahirap kalabanin. So actually, itong adobo na to, nagluluto naman ako ng adobo, pero ito yung adobo na super nakaka-pressure. Kasi nga, parang dala ko yung buong Pilipinas dahil dito sa adobo na to. Alam mo yung feeling na gano'n? So, ito yung ginagawa ko. So, parang 1:2. Ganyan. So, halimbawa, maglagay ako ng 2 toyo. Kahit anong measuring instrument ang gamitin mo. Measuring cup, sandok, what else? Yung sachet mismo ng dato puti, or sachet mismo ng toyo. Yan. Basta 2:1. 2 toyo, isang suka. So, maglagay lang ako siguro ng mga say, naka-3 na ako, no? So, 4. Okay na ba yung 4? Kukulay na ba siya? Tingin nyo. Okay na ba yun? Dagdagan na natin. Sige, sabi niyo. Dagdagan natin.
Okay, 5. So, since naglagay ako ng 5 na toyo, 5 na ganitong sandok na toyo, later, 2.5 na suka namin ilalagay ko. Siyempre, lalagyan ko din ng tubig. Yung tubig, depende na yan sa inyo. Kasi gusto ko, malambot yung baboy. So, yun ba itong sopas? Lagyan na rin natin ng baileys. Yan, hindi yan mahirap makahanap nito here sa Taiwan. Kasi gumagamit din sila. Meron ng mga lucky. Ano? Isa pa. Yan. At konting paminta ulit. Pero pa mas masarap yung ano eh. Pamintang buo. Yan. Lagyan natin konti para lang lumubog yung baileys. Tapos, takpan na natin. Ang goal natin dito, palambutin lang yung baboy. So, yung language barrier, hindi ko lang siya struggle pagdating sa loob ng classroom. So, ako dito ng isang strong, independent woman. Alam mo talaga. Buti na lang, yung program namin dito, nasang county man, we do have Mandarin course para sa aming mga teachers, sa aming mga foreign teachers, so that we can also survive. So, malaking bagay yun actually. Malaking bagay yun for me and for my students. Kasi at first, they are very scared to speak with me in English. They're very scared. Like, they feel very intimidated kapag nagsalita na ako. Alam mo, nagpapanik na sila. So, yun yung pinaka-stage na sobrang mahirapan ako mag-adjust. Kasi paano ko sila matuturuan? If they feel very scared, if they do panic kapag kinakausap na sila using English language. Yun yung feel ko once I talk to locals here in Taiwan. Kasi nga, bilis sila magsalita. So, yung magiging student ko, Mandarin language student ko, nagamit ko siya, paano ko i-reverse yung mga estudyante ko in the English language class. So, malaking tulong yung bilingual class namin, yung Mandarin class namin. So, what I did, I started speaking in Mandarin. Yung mga short phrases lang, like for example, what is this? What is this? 这个是什么? 这个是什么? Right, so yeah, I think that helps. It helps a lot kasi nga medyo naka-comfort sila in that way. Medyo bumababa yung nervousness level nila kasi I speak some of their language. Pero diba, kailan ko na nag-sink in sa akin na isa akong OFW. Yun yung time na kailangan ko magbukas ng dilata. Opo, hindi kasi ako marunong magbukas ng dilata. And hindi kasi easy to open yung nabili kong dilata. So, I struggled a lot. Hindi ako marunong to the point na napupunta na sa gitna. Diba, I started sa gilid ng can. Tapos, nung tinatry ko siya, napupunta na ako sa gitna. To the point na, ouch. To the point na, kalahati nabuksan ko yung kalahati. Nakasarado pa din siya. So, yun yung punto na na-realize ko, nag-sink in sa akin. Sila talaga akong OFW. Okay, dahil medyo matagal-tagal pa, nagpakuluan to, sasagutin na ako ng iba pang mga questions. Ma'am, saan po kayo nag-apply? I actually uploaded 2 or 3 videos na about this one, pero sige, sasagutin ko ulit. If mag-apply kayo dito as foreign English teacher, pwede kayo mag-apply sa TFETP, sa Phoenix Group of Asia or PGA, pwede din sa Teach Taiwan. Yan. So those are like agencies, legal agencies na nagre-recruit ng teachers for several schools all around Taiwan. Meron din naman mga schools na nag-hire directly ng mga teachers nila. And you can find their job postings sa TEAST, TLate. Meron ding nagpo-post sa Facebook page. Actually, when I was still on my application, every day, nire-refresh ko. Actually, not just every day. I refresh it in the morning and before going to bed. I refresh it. I checked. I visited those websites and Facebook pages twice a day. So, napansin ko na nagpo-post sila Monday to Saturday. Pag Sunday, feeling ko off talaga nila. May nagpo-post din kapag Saturday. Pero, very seldom. Konti lang sila. But at least may nagpo-post pa din. Diba, ganun ko siya ni-check regularly. Another question, hi teacher, so far, ano po yung mga cons or downside in general while teaching in Taiwan? Downside?
syempre, malayo ka sa family mo. That's one. I think that's a top downside ng pagiging teacher dito sa Taiwan. What else? Siguro iiwan mo yung stable job mo sa Pilipinas kung may stable job ka man kasi most of the teachers na nag-apply dito ay from the Department of Education. So iiwan mo yung stable job mo para sa contractual job here in Taiwan. So annually, nire-renew yung aming kontrata. There's no permanent teaching position here in Taiwan for foreigners like me. Yearly, nire-renew lang kami. Another thing about being contractual, feeling ko naman as long as you're doing your best, you're doing your task, wala namang magiging problema. Parang feeling ko nga ikaw na lang yung aayaw eh. Ikaw na lang yung magsasabi na for next year, hindi na po ako magtuturo, I'll be back in the Philippines or I'll be moving to another county or city, something like that. Although yun nga, as I have mentioned about the family or yung you're away from your family, I think since pwede mo namang madala dito yung family mo, the downside will be kapag dinala mo sila dito, hindi makapagtrabaho yung husband ko, and then yung gastos namin will be in NTD. As compared kapag ang gastos namin ay kapag naka-peso, that will be times 1.8 sana, diba? But then, kung dito sila, though the government will be providing us the allocation or yung allowance namin for the housing, yung gastos namin still, it's NTD. So, mas malaki pa rin siya. So, practically speaking, mas okay na siya nagastusin sa Pilipinas. Mas malaki siya, di ba? 1.8. So, for example, I have 100 NTD. Pagdating sa Taiwan, 180 pesos na rin yun. After 30 minutes, let's see. Lapit na siya sa katotohanan. Medyo malambot na din siya. Nagawa na ako ng lesson pag-ali ito. Yan, medyo malambot na siya. Hindi na siya tatakpan. Para mabilis siyang matuyo. Kasi ang gagawin ko ay adobong tuyo. Yan siya. Kanina, 5. Yan. Yan, na lang siya tapos. Kailangan sundin. Haluin. Hanggat di pa siya kumukulo. Ano pa kung totoo yun? Hindi na lang natin. Kasi ginagawa ko. Hindi siya ginagawa. At unless kumukulo na siya. Tapos the process na lang. So, kailangan na lang siyang papiliin. Naka-sauce pa kasi siya. Bunny. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Uy, nagwawala na siya. Kasi medyo pinapamantika ko na siya. Kailangan matuyo na siya. So, mantika na lang yung iwan sa kanya, diba? So, habang papunta na tayo sa ending, so, for those na nagpa-planong mag-apply dito sa Taiwan, and aside from mga documents, siguro yung tip na hindi usually na ipapayo or minsan nakakalimutan kong i-share sa inyo. Pero malaking bagay kapag marunong kayong mag-drive. Yes! Mapa-bike man yan, mapa-scooter man yan, motor, or car, maganda talaga na marunong kayong mag-drive. Kahit sabihin na natin, sinasabi nila na very accessible ang mga places dito sa Taiwan, that is in general. Pero what if mapunta kayo sa location na kagaya ko? Dito kasi sa district ko, may bus, yes, may U-bike, meron din. Pero yung school, location ng schools ko, medyo alanganin. So, yung isang school ko, yung main school, wala talagang dumadaan na mode, na local transportation or bus, ganyan. Doon naman sa isa, since medyo country na siya, may bus, pero may oras. At yung oras na yun ay hindi ganong pasok dun sa oras ko. It's either masyadong maaga or masyadong late. So yun, maganda na magkaroon kayo ng sarili nyong transportation. Katulad ko before, e-bike yung gamit ko. Ngayon, since yung isang school ko, yung branch school namin, medyo mas malayo na siya. Actually, double siya dun sa distance nung dati kong joint school. So, hindi na siya kakayanin ng e-bike ko. Aside from the fact na dadaan ka talaga sa bundok, medyo pataas siya, puro pataas. So, baka bago pa ako dumating ng school, low-bat na yung e-bike ko. So, kailangan mag-shift na ako to a scooter or car. Eh, naisip ko naman, bakit ako magka-car? Mag-isa lang naman ako dito. Sayang pa sa gasolina. Mas mahal pa siya. At the same time, may iba pang
binabayaran kasi kapag car owner ka dito sa Taiwan. So, mas prefer ko ang motorcycle. Kaya nag-motor na lang ako. Yan. So, ayan, magandang marunong din kayo mag-drive. Kahit bike lang yan. Kasi mas malaking tipid. Like before, nung nag-i-e-bike ako, wala talaga akong ginagastos. Kasi nga, charge ko lang naman yung e-bike ko. Diba? Ngayon naman na nakamotor ako, yes, gumagastos ako sa gasolina. Pero, yung full tank ko ay around 150 NTD. Pero, umabot yun halos 2 weeks. So, sabihin na natin na 500. Naku, sobra-sobra na yun. 500 NTD para sa gasolina. Sobra-sobra na yun siya. So, yun yung mapapayo ko. Mas maganda din na marunong kayong mag-bike. Ay, mag-drive. Yan, malapit na maluto, look. Yan, malapit na siya sa katotohanan. So, yun, finally, natapos ko na ang aking adobo na niluto ng 1 hour and a half. Actually, ng 2 hours kasi nagsimula akong maghati-hati and so ng 10 o'clock. So, ayan. Pero yung cooking time ay 1 hour and 30 minutes. So, after 1 hour and 30 minutes, ito na ang ating adobo. Taran! Adobong inaboy. Ay, adobong baboy. So, I'm excited na matikman. Excited talaga. So, I'm excited. Excited ba talaga ako na i-share ito sa aking mga co-teachers. Although kabado ano yung magiging reaction nila sa adobo. Disclaimer, hindi ako mahilig magluto. Nagluluto lang ako ng sakto lang na may makain. At